Ang dagat kanlurang Pilipinas ay dating tahimik hanggang sa ipinadala ng Sina ang kanilang survey vessel at nga escort na barko na lumapas sa hangganan ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Hindi lamang sila pumasok kundi nag-angkla pa sila nga kagamitan at nakpadala nga barkong pandigma upang gumawa ng pressure na naglalayong policy ng Pilipinas mula sa sarili nitong legal na oil and gas exploration area. Tumitindi ang tensyon. Nagpakalat ang Pilipinas ng mga corvette at maritime patrol aircraft na nagbabantay sa linya ng soberanya bilang isang di nagbabagong panunumpa. Isang destroyer ng Sina ang sumugot sinasadyang bangkay ng oil rig ng Pilipinas. Bakal ang ngaalon ay tumalsik na parang matataas na puting haligi ng bula. Wala nang diplomasya, wala nang babala. Tanging taktika bilis at katatagan ng dalawang bansa na nakaharap sa nagbubukas na karagatan ng apoy. Na-detect ng radar ng hukbong dagat ng Pilipinas ang tatlong Chinese escort vessel na gumagalaw sa formasyon, direktang patungo sa lugar kung saan legal na nag-operate ang oil rig ng Pilipinas sa ating continental shelf. Ang bilis ng grupo ng barko ng Sina ay hindi mataas ngunit ang kanilang direksyon ay nanatiling pareho na nagpapakita ng intensyon na lumapit sa halip na magpatrolya lamang. Ang data mula sa Coastal Monitoring System ay napakita na ang grupo ng barkong ito ay nabagong kanilang rute na naglipat ng kanilang target patungo sa rig ng Pilipinas. Sa loop ng combat room sa command ship ng Pilipinas, ang pulang ilaw ay tumatama sa electronic map na nagpapakita ng ruta ng makabilang panik. Napaalaman ng duty commander na ang barko ng Sina ay nagsasagawa ng pressure and collision na taktika na dati na nilang ginamit sa maraming iba pang pinag-agawang lugar. Gayunpaman, ang lugar na ito ay nasa loop ng continental shelf ng Pilipinas na may malinaw na itinatak ng karapatang pang-ekonomiya sa ilalim ng UNCLOS. Ito ay nag-obliga sa panig ng Pilipinas na mapanatili ang presensya at protektahan ang istruktura ngunit hindi pinapayagang magpaputok muna maliban kung atakehin ng may armadong puwersa. Ang barkong Sina na may numurong 542 ay bumilis ng husto at nakpatuloy sa paglapit sa isang mapanganib na distansya sa rig. Ang commander ng Pilipinas ay nag-utos na manatili sa posisyon i-lock ang target gamit ang optical camera at i-record ang buong pangyayari bilang ebidensya. Ang mga Pilipinong tripulante ay nasa buong puwersa sa decksward ang kanilang safety gear. Pinapanatili ang isang kalmado at alertong estado, hindi hinahayaang makaapekto ang mga personal na reaksyon sa sitwasyon. Ang katawan ng barko ng Sina ay tumagilid at direktang bumangga sa protective structure ng rig. Ang emergency alarm ay umalingaw-ngaw sa buong internal communication system. Agad na nag-broadcast ang komanda ng Pilipinas ng babala sa internasyonal na frequency, hinihiling sa panig ng Sina na itigil ang mga aksyon na nakakapinsala sa sibilyang ari-arian ng Pilipinas. Walang natanggap na tugon mula sa panig ng Sina na napapakita ng aksyon ay sinadya at pinlano. Ang barkong Pilipinas na BRP 278 ay ipinakalat upang humarang na lumilikang isang pananggalang sa pagitan ng rig at ng barkong Sina upang pigilan ang kalaban sa patuloy na pagbabanta sa istruktura. Ang dalawang panig ay ilang metro na lamang ang pagitan, sapat na upang malinaw na makita ang bawat galaw ng tripulanteng kalaban. Ang tensyon sa deck ay napakataas na ang mautos ay ibinibigay ng maikli, tumpa at walang dakdak na salita. Ginamit ng barkong Sina ang water cannon nito, isang malakas na presyon ng tubig ang tumama sa deck ng BRP 278. Ang malakas na agos ay nakpili sa maraming Pilipinong tripulante na kumapit ng mahigpit sa mga hawakan upang maiwasang madulas. Pinanatili ng Pilipinas ang tuntunin na huwag magpaputok, ngunit ang commander ay lumipat na sa isang active defense na tindig na nagpapahintulot sa paggamit ng taktika upang itulak ang formasyon ng kalaban palayo sa lugar ngang. Ang BRP 384 ng Pilipinas ay lumitaw mula sa silangan pumwesto upang putulin ang formasyon ng Sina. Ang tactical spotlight ay binuksan direktang nakatuto sa katawan ng barko ng kalaban na sumasenyas ng determinasyon na protektahan ang soberanya gamit ang mga non-lethal na paraan ng pagkontrol. Ang sitwasyon ay lumipat na mula sa isang babalang banggaan patungo sa isang tunay na tactical na komprontasyon. Ang ganti ay magsisimula na.
Ang dagat ay madilim, tanging ang mailaw mula sa tactical light at navigation screen ang sumasalamin sa maalon na tubig. Sa command ship ng hukbong dagat ng Pilipinas, ang tensyon ay parang isang cable na hinila sa sukdulan. Bawat opisyal at tripulante ay malinaw na naririnig ang ugong nga makina nga mga barkong Tsina na papalapit. Malinaw na tinasa ngang commander ngang Pilipinas na hindi na ito isang simpleng sitwasyon ngang pag-pressure kundi naging isang pisikal na pagtulak laban sa soberanya. Ang barko ang Tsina na may numerong 542 ay patuloy na bumibilis, ang puting tubig ay humahaba sa likod ngang katawan nito habang papalapit sa BRP 278 ngang Pilipinas. Sari ang mga inhinyero at ang security team ng Pilipinas ay lumipad sa isang mas ligtas na lugar na nag-activate ng isang high-level collision prevention protocol na tinitiyak na walang sinumang direktang masasaktan mula sa agresibong aksyon. Sa internal na radyo, ang boses ng commander ng Pilipinas ay maikli at malinaw, nag-utos na panatilihin ang posisyon, huwag umatras, kumuha ng ebidensyang biswal at maghintay para sa tamang technical na reaksyon. Ang BRP 384 ngrang Pilipinas ay nagsimulang dahan-dahang gumalaw pakaliwa, lumilikhang isang tactical na cut sa direksyon ng grupo ng barkong Tsina. Ang maniobra na ito ay katumbas ng isang dibinibikas ngunit epektibong babala. Alam nga may karanasan sa dagat na kapa ang dalawang barkong pandigma ay papalapit sa isang collision course, kung sino man ang mananatili sa kanyang direksyon ang siyang nakpapahaya ngang mas mataas na determinasyon. Ang aksyon na ito ngang Pilipinas ay nangangahulugang walang pag-atras, walang pagpapapressure palabas sa sobranong teritoryo. Ang panig ngang Tsina ay hindi nag-adjust ng bilis. Sa halip, ang escort ship sa likuran ay lumiko upang bumuo ng isang pincher na formasyon na naglalayong pilitin ang barko ng Pilipinas na baguhin ang direksyon upang maiwasang maipit sa gitna. Nakita ng Pilipinas ang papalapit na encirclement na taktika at agad na inactivate ang active defense phase. Mula sa control room, ang mga utos sa pagmamaniobra ay ipinasa, ina-adjust ang anggulo ng timon at naghahanda na gumamit ng malalakas na water cannon upang bawasan ang kakayahan ng kalaban na lumapit. Ang BRP 278 ng Pilipinas ay nag-activate ng high-pressure water cannons. Ang makapal at malakas na agos ng tubig ay tumama ng diretso sa dulo ng barko ng Tsina na papalapit, na nagpabagal sa puwersa ng pagtulak ng kalaban. Sapat na oras para sa BRP 384 na makapwesto at i-lock ang kanilang direksyon. Hindi ito isang pag-atake kundi isang non-lethal enforcement na taktika na karaniwang ginagamit sa maritime control standoff, ngunit kailangang gawin ng may absolutong katumpakan upang maiwasan ang anumang pinsala. Agad na tumugon ang panig ng Tsina sa pamamagitan ng pagpapataas ng lakas ng makina. Ang ugong ng makina ay umalingaw-ngaw sa madilim na tubig. Ang dalawang panig ay lumapit sa loob ng ilang metro, sapat na upang makita ng bawat tripulante ang patak ng tubig sa helmet ng kanilang katapat. Walang umatras, walang bumagal. Ang buong lugar ng rig ay napuno ng pakiramdam ng isang labanan ng isip sa ibabaw ng dagat, kung saan ang tibay kasanayan sa pagmamaniobra at disiplina ng pangkat ang magpapasya sa sitwasyon. Sa command room ng Pilipinas, ipinakita ng radar ang linya ng paggalaw na nagsasalubong na parang dalawang talim na nagkikiskisan. Pinanatili ng commander ng Pilipinas ang isang kalmado at malamig na boses, nag-utos na maghanda para sa isang mas matinding yukto ng pagpapatupat, ngunit nananatili sa loob ng kontroladong paraan ng walang paggamit ng armas. Ang kalangitan sa itaas ng karagatan ng Pilipinas ay madilim pa rin, tanging ang maputlang liwanag ng buwan na sumisilip sa mababang ulap ang sumasalamin sa dahan-dahang gumagalaw na tubig. Sa taas na higit sa 1,000 metro, isang medium-sized na reconnaissance UAV ng hukbong dagat ng Pilipinas ang nagpapanatili ng isang matatag na paglipad patungo sa hilagang kanluran. Ang katawan ng eroplano ay slick at ang hangin na dumaraan dito ay lumilikha ng isang mababa at tuloy-tuloy na ugong. Ang UAV na ito ay ipinakala hindi para sa direktang pag-atake kundi upang makuha ang situational awareness na control, isang bagay na lubos na nakadepende sa anumang modernong komprontasyon sa dagat. Ang data mula sa UAV ay direktang ipinapadala pabalik sa command ship ng Pilipinas sa pamamagitan ng isang naka-encrypt na military-grade frequency link.
Sa malaking display screen sa combat room ng Pilipinas, malinaw na ipinakita ng thermal imaging ang buong formasyon ng barko nga. Sinakabilang ang direksyon ng kanilang dulo, bilis tugon ng makina at ang estado ng kanilang ilaw sa deck. Sinuri ng commander ng Pilipinas ang bawat maliit na pagbabago sa kanilang trajectory upang hulaan ang kanilang intention, lalo na ang paghahanda ng escort ship sa likuran na lumipat sa isang electronic attack support formation. Tulad ng inaasahan, nagsimulang ma-broadcast ang panit ng sina ng jamming signal na direktang nakatutok sa channel ng komunikasyon ng Pilipinas. Kumalat ang jamming, lumilihe nga kumikislap na noise sa radar at ang data signal na ipinapadala mula sa UAV ay nagsimulang mapakita nga senyales ngang pahina. Gayon pa man, ang Pilipinas ay handa para sa sitwasyong ito. Isang mobile electronic warfare station na nakadeploy sa BRP-384 ang nag-activate ng countermeasure system nito gamit ang isang broad spectrum diffusion algorithm upang magbukas ng alternatibong channel. Ang dalawang daloy ngalon mula sa dalawang bansa ay nakpatong na parang dalawang drill na sumusubo na sirain ang istruktura ng signal ng isa't isa. Ngunit ginamit ng Pilipinas ang isang active phase locking na paraan, inilipat ang signal ng komunikasyon sa isang high-frequency oscillating channel na naging sanhi upang mawalan ng grip ang jamming signal ng sina at makabuluhang nabawasan ang pagiging epektibo nito. Bagaman ilang daang metro lamang ang pagitan ng mabarko, ang tunay na komprontasyon ay nagaganap sa espasyo ng radyo kung saan ang tagumpay ay pinapasya ng bilis ng pagproseso at kalidad ng koordinasyon. Ang UAV ng Pilipinas ay lumipat sa high-resolution optical observation mode, nag-zoom in sa deck ng barko ng sina kung saan ang kanilang tripulante ay nag-adjust ng mga flare launcher. Ang ma-flare ay hindi para sa pag-ilaw kundi para bulagin ang thermal imaging sensor ng UAV, isang anti-reconnaissance na paraan na madalas na nilang ginamit. Agad na pinayagan ng commander ng Pilipinas ang UAV na baguhin ang anggulo ng paglapit, bumabang ilang 10 metro upang makakuhang isang pahilik na tanawin, umiiwas sa direktang pagtamangang ilaw na maaring makasira sa imahe. Na-deploy ang Pilipinas ng isang tactical na tugon. Isang pangalawang mas maliit na UAV ang inilunsad mula sa deck ng BRP-278. Ang uri na ito ay hindi nakdadalaeng malalaking sensor kundi isang focus jamming pulse emitter na naglalayong guluhin ang control channel ng mga flare launcher ngang sina. Sa pagpasok ng pangalawang UAV sa posisyon, ang flare system ng barkong sina ay nagsimulang kumislap ng hindi regular at napilitang patayin upang maiwasan ang pagsabok sa deck dahil sa feedback ng boltahe. Sa sandaling nawalan ng kakayahan ang kalaban na itago ang kanilang target mula sa mga senso ng UAV, nakuha ng Pilipinas ang kumpletong bentahe sa pagmamasid sa larangan ng digmaan. Ang buong formasyon ng sina ay malinaw na nakikita sa tactical screen. Bawat maliit na galaw ay naitala. Ang dagat ay pansamantalang tumahimik na tila ang buong karagatan ay nakpipigil ng hininga bago ang isang mas malaking sandali kaysa sa mga unang banggaan. Sa commandership ng hukbong dagat ng Pilipinas, malinaw na tinukoy ng commander ng operasyon na ang panit ng sina ay hindi titigil sa peak pressure gamit ang formasyon, lalo na na-deploy na sila ng radio frequency jamming. Nangangahulugan ito na ang komprontasyon ay lumipat na sa isang yugto kung saan ang bawat panig ay dapat gumawa ng isang mapapasyang taktikal na hakbang. Hindi maaring hayaan ng Pilipinas na tumagal ang sitwasyon na maglalagay sarik sa pangmatagalang panganib. Ang mga signal mula sa reconnaissance UAV ng Pilipinas ay patuloy na nagulat ng malinaw na mga imahe ng posisyon ng tatlong barko ng sina. Sama ito, ang barko sa kaliwang bahagi ngang pormasyon ay bahagyang bumagal na may intensyon na tapan ang ruta ngang paggalaw para sa pangunahing barko sa gitna. Ito ay isang senyales na nahahanda sila para sa isang lateral squeezing na maniobra upang pilitin ang barko ngang Pilipinas na umalis sa mahalagang posisyon nito sa pagtatanggol. Napaisipan ng commander ng Pilipinas na kailangan nilang lumipat sa isang mobility control na forma na inaalis ang kakayahan ng kalaban na mabilis na lumiko bago pa man mangyari ang paglapit. Ang mga high-speed boat ng Philippine Naval Special Operations Forces ay ipinakalat mula sa BRP-278.
Bawat bangka ay may lulang anim na tauhan ng Pilipinas na nakasuot ng water-resistant protective gear cable anchoring equipment at isang uringang propeller snagging net na mayos na nakarolyo sa isang bakal na kahon. Ang net na ito ay gawa sa high-tensile synthetic fibers. Kapag inilabas ito ay kakapit sa propeller assembly ng barkong kalaban na magiging sanhi upang majam ang makina o makabuluhang bawasan ang kausayan nito. Ang nga bangka ay mabilis at tahimik na gumalaw sa ibabaw ng dagat, halos hindi lumilihang malalaking alon salamat sa kanilang nga sound damper na makina na ini-adjust para sa malapitang stealth operations. Pinanatili nga mga Pilipinong tripulante ang kanilang focus, hindi nakikipag-usap maliban sa mga utos dahil ang distansya ng paglapit ay ilang 10 metro na lamang at anumang sobrang galaw ay maaring magdulot ng malubang pagkakamali. Habang ang mga bangka ng Pilipinas ay papalapit sa ilalim ng blind spot sa kanang bahagi ng barko ng sina ang BRP 384 ng hukbong dagat ng Pilipinas sa pangunahing linya, ay nagpaputok ng isang serya ng warning shot sa ibabaw ng tubig. Ang mga putok na ito ay hindi nakatutok sa istrukturang barko ang kalaban kundi sa ibabaw ng dagat sa isang tiyak na distansya upang lumiha ng isang makapal na pader ng tubig na pumipili sa barkong sina na panatilihin ang isang matatak na trajectory na hindi makakaliwas bigla upang iwasan ang mga special operations boat ng Pilipinas. Ito ay isang close-range suppression technique na nangangailangan ng absolutong katumpakan dahil ang pagkakamali ng ilang metro lamang ay maaring magdulot ng hindi makontrol na paglala ng sitwasyon. Ang mas special operations boat ng Pilipinas ay mabilis na tumawid sa lugar na may liwanag mula sa maputok. 2 miyembro sa bangka ang tumayo sa likuran, hawak ang nakaroleong net na nakalok sa lugar. Nang maabot ng bangka ang tamang distansya, malakas nilang hinila ang release mechanism, pinakawalan ang mga net sa tubig. Ang mga net ay kumalat sa agos agad na pumulupot sa mga propeleng barkong sina na umaandar. Ang makina ng barkong kalaban ay malakas na yumanik, ang bilis nito ay bumaba ng husto at ang buong formasyon ng sina ay napilitang mag-adjust. Ito ang sandali kung saan nakuha ng Pilipinas ang inisyatiba sa unang pagkakataon. Ang rig ay hindi na direktang itinutulak at ang linyaeng depensa ay napalakas. Ang dagat kanlurang Pilipinas ay nasa estado na ganap na tensyong. Ang mabarko nga hukbong dagat ng Pilipinas at sina ay parehong nananatili sa kanilang maposisyon sa madilim na tubig kung saan ang maputlang asul na tactical light sa deck ay lumiliha lamang ng manipis na mga guhit ng liwanag sa mga alon. Wala na mga babala o paksubok ng reaksyon. Ang yukto ng paggamit ng armas ay dumating na at parehong paning ay naunawaan ito ng mas malinaw kaysa sa anumang utos. Ang radar ng BRP 384 ng hukbong dagat ng Pilipinas ay nagsimulang maklok ng target. Ang signal na nakskan sa ibabaw ng dagat ay gumawa ng isang matatak at malalim na tuno na na-detect ang barko ng sina na may numerong 542 na nag-adjust ng anggulo ng paglapit sa mababang bilis. Sinubaybayan ng mga opisyal ng Pilipinas ang parameter ng feedback, tinutukoy ang tamang distansya ng pagpapaputok at ang inaasahang direksyon ng paggalaw ng kalaban. Nagutos ang commander ng Pilipinas na ihanda ang malalaking kanyon ng barko. Ang kanyon ay umikot sa kalkuladong anggulo gamit ang automated fire control system. Ang mga Pilipinong gunner ay tumayo sa kanilang mga itinalagang posisyon. Ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakahawa sa mga recoil support at patuloy na sinusuri ang temperatura ng kanyon. Sa dek tanging ang tunog ng mga alon at ang bahagyang pangingining ng makina ang maririnig. Walang sobrang ingay. Nagpaputok ang kanyon ng Pilipinas. Ang apoy ay sumabo mula sa dulo, lumilihang ang isang malaking liwanag na nag-ilaw sa tubig. Ang shockwave ay tumama sa ibabaw ng dagat, nagdudulot ng lokal na panginginig. Ang mabala ay pumunit sa kadiliman sa isang mababa at tumpa na trajectory, bumaksak sa tubig. Sa harap mismo ang dulo ang barko ang sina, lumilikha ang isang patayong haliging tubig na may taas na 10 metro. Ito ay hindi isang mapanirang putok kundi isang suppressive fire sa kanilang linyang pag-abante. Agad na tumugon ang panik ng sina gamit ang kanilang mid-range na kanyon, ngunit nabawasan ang katumpakan dahil ang propeller ng kanilang pangunahing barko ay hindi pa ganap na stable matapos ang insidente sa net.
Ang mabala ay lumihis sa kanan ng formasyon ng Pilipinas, lumilikha lamang ng puting bulasam nga alon. Sa combat room ngang BRP 278 kinumpirma ngang signal ngang radar na sinusubukan ngang barko ngang Sina na muling ayusin ang formasyon nito. Ito na ang sandali para gamitin ngang Pilipinas ang kanilang sea skimming anti-ship missiles. Ang uri ngang missile na ito ay inilulunsad mula sa isang angle launcher na may mababang boost na makina na hindi lumilikha ngang malaking liwanag sa kalangitan. Ang seeker head sa missile ay tumanggap nga ngalon mula sa katawan ng barkong Sina, pinapanatili ang isang trajectory na malapit sa ibabaw ng tubig upang maiwasan ang madetect ng radar ngang kalaban. Ang utos na maglunsad ay ibinigay. Isang maliit na pagsabog ang narinig habang ang missile ay umalis sa launcher. Ang booster engine nito ay halos sumanip sa ingay ngang hangin sa dagat. Sa ibabaw ng alon, isang manipis na guhit ng liwanag ang humarurot sa mataas na bilis, dumadaos-dos ilang metro lamang sa ibabaw ng tubig. Nadetect ng barko ngang Sina ang signaang missile, ngunit hindi nakaliko sa oras dahil hindi paganap na nakabawi ang kanilang makina. Inactivate nila ang kanilang defensive system para subukang harangin ito, ngunit limitado ang kanilang anggulong ang pagputok dahil ang barko ay naktatangkang paring maging matatag. Ang maputok na apoy ay tumama sa kalangitan ngunit hindi umabot sa target. Ang misileng Pilipinas ay tumama sa katawan ng barko ngang Sina sa likurang bahagi, lumilikha ngang isang malakas ngunit kontroladong pagsabog. Hindi sinisira ang buong istruktura ngunit direktang pinipinsala ang lugar ng kanilang navigation at communication equipment. Isang haligi ng apoy ang sumiklip at makapal na uso ang gumapang sa katawan ng barko. Ang bilis ngang barko ng Sina ay bumaba ng husto na pumipilit sa kanilang formasyon na magiwalay upang maiwasan ang sunod-sunod na banggaan. Ang Pilipinas ay hindi nakpatuloy sa pag-atake. Ang kanilang layunin ay hindi ang puksain kundi ang alisin ang kanilang kakayahang kontrolin ang pag-abante na pinuwersa silang umatras palayo sa lugar ngeg. Ang dagat ay muling tumahimik. Ngunit hindi ito kapayapaan. Ito ang katahimikan bago ang isang bagong serye ngang reaksyon. Ang karagatan ng Pilipinas ay nababalot pa rin ng manipis na hamog, tanging ang tactical light at ang makislap mula sa mga display screen sa deck ang makikita. Samantala ang pinaksanib na puwersang coastal radar at mga escort vessel ng Pilipinas ay lumikha ng isang tuloy-tuloy na observation network na ganap na sumasakop sa access corridor patungo sa RIG. Hindi na ito isang pagsubok kundi ang oras upang ganap na samantalahin ang bentahe sa dagat. Ang Electronic Warfare Team ng Pilipinas ay lihim na nag-install ng isang serye ng false signal na nagpapatalbog sa frequency habang ina-adjust ang anggulo ng pag-scan ng radar upang lumikha ng isang virtual na bitak na ginagabayan ang pagdetect ng kalaban patungo sa isang peking lugar sa dagat na nagiging sanhi upang hindi malaman ng mga barkong Sina na sila ay sinusubaybayan ng may katumpakan sa bawat metro ng kanilang paggalaw. Eksakto sa nakaset na ruta ng pag-ambush, isang grupo nga medium-sized na maritime patrol aircraft ng hugbong himpapawid ng Pilipinas ang lumilipat sa mababang altitude na dadala ng nga target designating pod at maliliit na guided bomb. Ang misyon ng grupong ito ay hindi upang pasukin ang airspace ng kalaban kundi upang magbigay ng mabilis na reaksyon at bulagin ang nga optical system ng barko ng kalaban kung kinakailangan. Mula sa command ship, ang commander ng Pilipinas ay nautos na i-activate ang crosslock mode na naunay sa mga radar system sa barko at sa baybayin. Habang nag-record ng isang malakas na signal ng feedback sa isang tiyak na distansya na nagbubunya ng eksaktong posisyon ng dulo ng barko ng Sina na dati nilang sinubukang itago. Kinakalkulangang nga opisyal ang trajectory ngang paglapit at tinukoy ang ideal na oras ngang pag-atake sa loob lamang ng ilang segundo. Ang distansya sa pagitan ng dalawang panig ay sinusukat gamit ang komplikadong kalkulasyon ng dynamics. Sa display screen, ang mga may kulay na linya ay mabilis na gumalaw na parang mga palaso ng liwanag na malinaw na itinuturo ang mga vulnerable na punto sa mga barko at sa lugar na naglalaman ng kanilang kagamitang pangnabigasyon. Ang layunin ay hindi upang magdulot ng malawakang pagkasawi kundi upang i-disable ang kanilang command and control system at mahahalagang sensor.
Habang ang barko nga sina ay naksusumikap na muling buuin ang kanilang formasyon, ang patrol aircraft ngang Pilipinas ay naksagawa ngang isang support phase sa pamamagitan ng pahuhulo nga active thermal jamming port. Kasabay nito isang mobile coastal artillery unit ng Pilipinas ang nagpaputok ng guided na bala sa tubig sa harap ng kalaban upang lumika ng pressure na pinipilit ang barko ng sina na panatilihin ang kanilang trajectory. Ito ay isang pinaksanip na operasyon sa pagitan ng air patrol at ng coastal system sa isang littoral warfare na sitwasyon. Sa command room, ang combat analysis team ng Pilipinas ay pinagsama ang data stream mula sa WAFE Coastal Radar at Patrol Aircraft sa isang pinakisang operational interface. Ang utos na maglunsad ay hindi nagmula sa isang pinagmulan kundi isang sabay-sabay na desisyon sa pagitan ng maraming combat point upang mapataas ang sansa na matamaan ang piling target. Nang dumating ang tamang sandali, ang long-range launch system sa isang Pilipinong corvette ay sumabog naglunsad ng surface skimming na bala na lumilipat malapit sa tubig. Ang maliit na warhead ay ginabayan ng optical guidance kasama data na ipinapasa mula sa patrol aircraft. Ang trajectory nito ay makinis na umiwas sa maalon aliwa na dumiretso sa likurang bahagi ng barkong sina. Sinubukan ngang panik ngang sina na gumanti gamit ang long-range na armas at pilit na bumilis, ngunit ang kanilang radar ay nakaranas ng local jamming mula sa mga pot na ibinaksak kanina at ang katatagan ng kanilang formasyon ay hindi pa ganap na naibabalik dahil sa mga naunang pinsala. Ito ay naging sanhi upang maraming defensive na armas ang hindi makapalo sa target sa tamang oras. Ang tama ay eksaktong tumama sa aft array at sa communications bay. Ang navigation system at ang data link network sa barkong sina ay naantala. Ang mga alarmangang sunok at error ay umalingaw-ngaw sa buong deck. Usok at malilit na kislap ang lumabas. Ang mapagsabog ay pinanatiling kontrolado. Ang barkong sina ay napilitang bumagal at magbago ngang kurso. Isang baging ngang formasyon ang umatras upang maiwasan ang karagdagang pinsala habang pinanatiling ang Pilipinas ang pressure sa pamamagitan ng paksubaybay at pakbibigay babala na tinitiyak na ang lugar ngang rig ay hiwalay sa anumang agarang banta. Ang sitwasyon ay pumanig na sa Pilipinas, ngunit ang lahat ng kalkulasyon ay nanatiling maingat dahil ang kalaban ay mayroon pa ring reserba at ang sitwasyon ay maaring mabilis na magbago kung may lilitaw na hindi inaasahang elemento. Ang dagat kanlurang Pilipinas ay makapal pa rin sa hamog, ngunit sa ilalim ng malalim na tubig isang bagong yugto ang tahimik na nagsimula. Habang ang hukbong dagat ng sina ay napilitang magiwalay ng formasyon at bumagal upang ayusin ang kanilang sistema ng komunikasyon, ang hukbong dagat ng Pilipinas ay aktibong nakpalawa ng battlefront, dinala ang elemento ng underwater var faresalugan ng rig. Ang lugar na ito ay may acoustic profile na angkop para sa diesel-electric na submarino upang kumilos ng palihim at ito ay nagbigay ng malaking bentahe sa Pilipinas. Mula sa kanlurang direksyon malapit sa baybayin, isang kilo-class na submarino ng Pilipinas ang gumalaw sa katamtamang lalim, tumatakbo gamit ang kanyang sound dampen na dekuryenteng motor halos sumanip sa thermal layer sa ilalim ng dagat. Ang buong katawan ng submarino ay nababalutan ng anechoic na material na nagpapababa ng sansa na madetect ng sonar ng kalaban. Sa pangunahing control system, maingat na sinubaybayan ng mga Pilipinong tripulante ang bawat maliit na pagbabago sa water column dahil ang maling pagkilos ng ilang metro lamang ay maaring maglagay sa kanila sa scan zone ng sonar ng sina. Sa kabilang direksyon, isang destroyer ng sina ang nakdeploy ng isang towed sonar array sa likuran nito. Bawat pulse ng tunok ay nakscan sa ilalim ng dagat. Alam nilang maaring gumamit ng submarino ang Pilipinas at ang presensya ng destroyer na ito ay ang kanilang tahimik na depensa para sa natitirang formasyon. Gayong pamanang sonar system NHT sina ay apektado, NHO interference na dulot, NHM a countermeasure na ibinaksak, NH Patrol Aircraft, NH Pilipinas. Ang water column sa ilalim ay naging isang matrix ang alon na nagpapahirap sa pag-analisa ang signal kumpara sa ideal na kondisyon. Pinanatili ng submarino ng Pilipinas ang isang matatang na bilis, hindi biglang nagbabago ng direksyon. Nagutos ang commander ng submarino na mag-deploy ng isang tube-launch acoustic decoy.
Kapag na-activate, ito ay maglalabas ng signal na katulad ng ingay ng makina ng submarino. Ang decoy na ito ay pinakawalan ilang daang metro ang layo mula sa submarino lumilikha ngang isang peking imahe sa sonar ng kalaban. Habang ang destroyer ng Tisina ay ibinaling ang kanilang scan array upang sundan ang peking target, sinamantala ang submarino ng Pilipinas ang puwang sa scan network upang lumapit sa distansya ng pag-atake. Ang distansya sa pagitan ng dalawa ay unti-unting lumapit. Mula sa tracking system, ang katawan ng destroyer ng Sina ay unti-unting lumitaw ng malinaw sa reference data. Walang sigawan, walang malalakas na utos, tanging mga maikling tango sa pagitan ng mga Pilipinong tripulante. Naunawaan ng bawat isa ang absolutong katumpakan na kinakailangan ng misyon nang makumpirma ang matatag na pag-usat ng kalaban. Inihanda ng submarino ng Pilipinas ang isang guided na torpedo. Ang torpedo na ito ay gumagamit ng isang mekanismo upang i-detect ang ingay at ang echo mula sa katawan ng barko gumagalaw sa ilalim ng tubig upang maiwasang ma-detect ng radar o infrared. Ang mga tripulante ay naglagay ng kanilang makamay sa launch control panel. Ang signal ay ipinasa sa pamamagitan lamang ng tingin dahil ang lahat ng tunog ay kailangang bawasan ng husto upang hindi mabago ang acoustic environment sa ilalim ng tubig. Ang torpedo ay pinakawalan. Hindi ito lumikha ng liwanag o apoy, isang maliit na anino lamang ang humarurot sa kadiliman ng may katumpakan. Sinundan ng torpedo ang ingay mula sa propeller ng destroyer ng Sina at nang madetect ito ng acoustic defense system ng barko, ang distansya ay masyadong malapit na para sa anumang evasive maneuver. Ang pagsabog ay naganap sa ilalim tubig. Hindi ito lumika ang mataas na haligi ng apoy tulad sa ibabaw, kundi isang malawak na pressure bubble na sapat upang mapilipit ang drive shaft at magdulot ng imbalance sa steering control ng barkong Sina. Ang barko ay malakas na yumanik, ang bilis nito ay bumaba sa kalahati na pumipilit sa itong umalis sa combat station upang maksagawa ng pag-ayos. Sa ibabaw ng dagat, pinanatili ng barko ng Pilipinas ang isang matatak na formasyon, hindi lumalapit ng sobra at hindi itinutulak ang sitwasyon sa labas ng kontroladong saklaw. Hindi nila kailangang habulin, kailangan lang nilang panatilihin ang protective zone kan rig at pilitin ang kalaban na umatras mula sa tactical operation area. Ang sitwasyon ay hindi lamang nagbago sa ibabaw kundi pati na rin sa ilalim ng dagat. Ang dagat kanlurang Pilipinas ay madilim pa rin, ngunit ang atmosfera sa mga dek ng barkong Pandigma ay malaki ang ipinagbago. Ang nga signal ng komunikasyon sa pagitan ng mga barkong hugbong dagat ng Sina ay nagsimulang makpakita ng mga pakaantala. Ang audio signal ay distorted at ang data packet na ipinapadala sa pamamagitan ng tactical channel ay bumagal kaysa karaniwan. Ang formation command system ng Sina na karaniwang mahigpit na nakaayos batay sa synchronization sa pagitan ng radar, satellite communication at tuloy-tuloy na utos mula sa flagship ay nakaranas ng problema. Ang pinsala sa ilalim ng dagat kanina ay lumika ang isang butas kung saan nagsimula ang isang chain reaction. Sa command ship ng hugbong dagat ng Pilipinas, sinubaybayan ng electronic warfare team ang signal distortion at tinukoy ito bilang isang estratehikong oportunidad. Inactivate ng Pilipinas ang isang multi-layered frequency intervention package kasama ang soft jamming ng mga signal amplitude scrambling at insertion ng mga pekeng encryption packet. Ang layunin ay hindi upang ganap na harangan ang impormasyon kundi upang bulagin ang kanilang automated cross-reference system na nagiging sanhi upang ang bawat barko sa formasyon ng Sina ay makatanggap ng bahagyang maling operational parameter na unti-unting lumalala. Ang navigation system ng mga barkong Sina na umaasa sa connection sa pagitan ng surface radar at guidance signal mula sa mga medium orbit na satellite ay nakaproblema. Nang ang satellite link ay nadyam nawalan ng reference point ang radar upang ayusin ang tracking angle at ang curvature ng dagat. Ang ma-automated guidance na linya ay nagsimulang lumihis ng ilang degree. Ito ay naging sanhi upang ang formasyon ng barko nga Sina ay hindi na mapanatili ang kanilang orihinal na istruktura. Ang mga escort vessel ay nagsimulang malihis mula sa kanilang mutual protection na posisyon.
Tumugon ang panig ngang sina sa pamamagitan ng pag-deploy ng isang medium-range reconnaissance na UAV na may dalang optical transmission na kagamitan upang lumikha ng isang direct line of sight na connection sa pagitan ng mga barkong pandigma sa pamamagitan ng isang point-to-point na light transmission. Ito ay isang teknik upang maiwasan ang radio frequency na jamming. Gayon pa man handa na ang Pilipinas mula sa isang medium-sized na maritime patrol aircraft na hulo ang Pilipinas ng light reflective na chaff na lumulutang sa ibabaw ng dagat lumilikhang hindi mabilang na mga pekeng reflection point na naging sanhi upang hindi matukoy ngang UAV ngang sina ang tamang illumination axis. Sa loob ngang operations room ng barko ngang sina ang tactical status display ay naksimulang kumislap ng hindi matatak. Sinubukan ng operator na i-restart ang data stream ngunit sa bawat oras na ang mapa ay synchronized ang barko sa formasyon ay lalo pang nalilihis ng ilang metro sa iba't ibang direksyon. Ang mga maliliit na pagkakamaling ito ay normal sa dagat at maaring itama. Ngunit sa isang sitwasyon ngang labanan kung saan bawat anggulo ng paggalaw ay mahalaga, ito ay nagiging isang bita na sumisira sa buong sitwasyon. Nakita nga hukbong dagat ng Pilipinas ang kahinaan ngunit pinanatili ang disiplina, hindi agad naglunsad ng mapanirang pag-atake. Sa halip nag-deploy sila nga maliliit na senso UAV na tumatakbo sa mababang altitude at katamtamang bilis lumilipat sa paligid ng formasyon ng sina. Ang UAV na ito ay may dalang kagamitan upang sukatin ang intensity ng radar feedback at ang data ay ipinapadala pabalik sa command ship ng Pilipinas upang ay fine-tune ang jamming parameter. Kasunod nito ang coordination signal ngang sina ay nagsimulang magkaroon ng delay na hindi katanggap-tanggap sa labanan. Nang ang flagship ng sina ay nagutos na ayusin ang direksyon upang may balik ang central position ng formasyon, ang signal ay naantala ng ilang segundo bago makarating sa escort vessel. Sa isang maritime battlefield na kapaligiran, ang ilang segundo ay sapat na upang lumikhang kaguluhan. Ang buong formasyon ng sina ay nagsimulang mawalan ng synchronization sa paggalaw. Hindi dahil sa armas, hindi dahil sa banggaan, kundi dahil sa pagkawala ng pagkakaisa sa sistema ng command. Ito ay isang bihirang sandali sa modernong naval warfare kung saan kinokontrol ngang isang bansa ang sitwasyon hindi sa pamamagitan ng mapanirang lakas, kundi sa pamamagitan ng pagiging sanhi upang ang kalaban ay hindi na makita ang isa't isa. Ang silangang kalangitan ay bahagya pa lamang nagpapakita ng manipis na guhit ng liwanag, ngunit ang ibabaw ng dagat sa lugar ng ring ng Pilipinas ay nababalot pa rin ng hamog. Ang formasyon ng hukbong dagat ng sina ay hindi na mapanatili ang orihinal na istruktura nito, ngunit nananatili pa rin ang kanilang kakayahang lumaban. Ang kaguluhan sa command ay nadulot sa kanilang kawalan ng katiyakan sa kung saan mamumula ang pag-atake, ngunit hindi ito nangangahulugan na sila ay atras. Isang mapanganib na desisyon ang ginawa mula sa panik ng sina i-activate ang kanilang salvo-launch na anti-ship cruise missiles upang pilitin ang Pilipinas na bawiin ang kanilang protective formation sa paligid ng rig. Ang impormasyon tungkol sa paglot at paghahanda sa paglunsad ay na-detect ng surface radar ng Pilipinas. Sa command ship ng Pilipinas agad na naunawan ng fire control officer ang implikasyon ng habang na ito. Kung hahayaan nilang ang unang bala ay makakumpletong kanyang trajectory, ang buong front ay mapipilitang lumipat sa isang passive defensive na tindig. Hindi naghintay ang Pilipinas na maging passive. Isang close-in weapon system CIWS ang na-deploy mula sa corvette. Kasabay nito ang medium-range missile interception system ay inactivate sa quick reaction mode. Nang umalis ang missile ng sina sa kanilang launcher, isang malalim na ugong ang gumapang sa ibabaw ng dagat. Ang kanilang trajectory ay malapit sa ibabaw ng tubig upang maiwasan ang madetect ng radar. Dumadausdos sa ibabaw ng alon na parang maputlang pila ng mga talim. Agad mula sa paningang Pilipinas, ang isang maritime patrol aircraft ay pinakilos naguhulog ng thermal decoy at radar reflective chaff upang pilitin ang missile ng kalaban na magiwalay ng target. Mapekeng heat signature ang lumitaw sa ibabaw ng dagat, lumilika ng isang network ng paglilinlang. Gayunpaman, isang missile ang nanatiling nasa tamang landas, hindi nalinlang.
Pinanatili nito ang mababang trajectory nito direktang patungo sa corvette ng Pilipinas. Sa sandaling iyon ang CI West ay na-activate. Maliliit na pakabilis na mabala ang pinakawalan sa isang density na sapat upang lumikha ng isang swirling grid ng apoy sa harap ng barko. Ang mabala ay hindi naglalayong sirain ang buong missile kundi ang guidance sensor nito. Nang mawalan ng kakayahan ang sensor na maklok sa target, lumihis ang missile. Ang missile ay hindi sumabo na parang bola ang apoy kundi bumaksak sa dagat sa kanang bahagi ng barko ng Pilipinas. Lumilikha ang isang puting haligi ng tubig na may taas na 20 metro. Ang puwersa mula sa pagbagsak sa tubig ay sapat na upang bahagyang yumanik ang barko ngunit hindi nadulot ng pinsala sa labanan. Kasabay nito ang corvette ng Pilipinas ay nag-deploy ng isang kalkuladong countermeasure hindi ma-missile, hindi ma-canyon kundi ma-directional smoke na bala at mga radar reflective na chaff upang itago ang tunay na posisyong NH Pormasyong NH Pilipinas. Ang smoke screen ay hindi upang takpan ang visual na paningin kundi upang bulagin ang radar ng kalaban na nagiging sanhi upang ang kanilang long-range targeting system ay hindi na ma-detect ang profile ng target. Salop ngang manipis na kulay abo na usok na bumabalot sa ibabaw ngang dagat parehong panik ay lumipat sa isang estado ngang matinding alerto. Walang nakpaputok pa, walang umatras. Alam ang bawat barko na ang isang maliit na pagkakamali ay sapat na upang makdulot ng isang ganap na labanan. Hindi ang makapagsabo, hindi ang mautos kundi ang matagal na katahimikan. Ang pinaka-nakakatakot na bagay sa dagat ng Pilipinas sa sandaling iyon, ang liwanag sa wakas ay dumampi sa dagat kanlurang Pilipinas. Ang hamok ay unti-unting nawala upang ipakita ang buong tanawin ng isang larangan ng digmaan na walang sigawan, walang nga slogan, tanging ang dalawang formasyon ng mabarko na nakaharap sa isa't isa sa isang nakakakilabot na katahimikan. Parehong naunawaan ng Pilipinas at Sina na ang equilibrium na ito ay hindi maaring magtagal. Sa tensyon na parang isang lubid na malapit nang maputol, inactivate ng Pilipinas ang isang taktika na ganap na naibamula sa lahat ng nauna ang pag-deploy ng isang Special Operations Combat Diver Team. Hindi upang manabotahe, hindi upang direktang umatake, kundi upang alisin ang ma-acoustic positioning beacon na inilagay ng Sina sa ilalim ng dagat. Ang mga aparatong ito ay nagsisilbi upang tulungan ang mga barkong Tsina na matukoy ang kanilang tactical position nang tumpa kahit na ang radar at communication system ay na-jam. Ang Special Operations Team ng Pilipinas ay umalis mula sa isang escort vessel sa likod ng formasyon, lumalapit sa ilalim ng tubig sa MA kondisyon ng kalmadong alon at mababang visibility. Sila'y gumalaw ng walang ingay gamit ang single propulsion na thruster, hindi lumilika ngang mga bula at nilegyan ngang closed circuit rebreather system. Sa mga monitoring screen sa LUM command room, tanging ang malili na kumikislap na ilaw ang nakpapakita ang matata na heart rate ng bawat isa. Samantala na-deploy ang panik ngang Sina ngang isang active sonar system na nak-scan sa isang malawak na arc upang madetect ang paggalaw sa ilalim. Habang ang masonar pulse ay gumagapang sa tubig, ang Special Operations Team ng Pilipinas ay kailangang huminto nang ganap sa tuwing ang scan wave ay dumadaan. Kung sinuman ang gumalaw sa sandaling iyon, ang tubig sa kanilang paligid ay mag-iba ng sapat upang madetect ng sonar. Ang komprontasyon ay hindi na tungkol sa armas kundi tungkol sa pasensya at ang absolutong katumpakan ng kalamnan ng tao. Naabot ng Special Operations Team ng Pilipinas ang unang acoustic beacon. Ang aparato ay maliit, hugis silindro na kaangkla mula sa ilalim patungo sa ibabaw gamit ang isang super durable na monofilament na linya. Ang pagsira dito ay hindi mahirap ngunit kailangang gawin ng walang tunok. Ginamit nila ang mechanical cutter ng paunti-unti, hindi lumilika ang ingay ng metal, hindi lumilika ang biglaang paggalaw ang tubig. Ang aparato ay nawalan ng angkla at lumubo sa ilalim. Agad ang tactical map ng Sina ay nagpakita ng pangalawang pagkakamali. Sa pagkakataong ito, wala ng paraan upang ayusin ito. Ang automated system ay sinubukang reposition ang formasyon batay sa backup data ngunit ang data ay hindi natumpa. Sa command room ng Pilipinas, pinanot nga opisyal ang buong sitwasyon at hindi nakutos ng paghabol.
Pinanatiling Pilipinas ang kanilang defensive formation sa paligid ng rig, hindi pinalawa ang labanan, hindi sumulong kahit isang nautical mile. Ang taktika ay ang patatagin ang depensa, hindi ang pahabol. Ang formasyon ng Sina ay nagsimulang umatras hindi dahil sa sila ay natalo ng husto, hindi dahil sa nawalan sila ang kakayahang lumaban, kundi dahil nawalan sila ang kakayahang i-manage ang strategy sa isang espasyo kung saan ang Pilipinas ay may absolutong kontrol sa mga parameter. Sa tahimik na dagat na iyon, walang trumpet ng tagumpay, walang nakdiwang, walang sumigaw. Tanging ang masundalong Pilipino na nakatayo, nakatingin, sarik na lubos na naunawaan na ang laban na ito ay hindi pa tapos. Ito ay pansamantalang huminto lamang at ang dagat na ito ay maaring muling makliyap sa ibang kulay.